May mga araw na gustong-gusto mong ibalik yung panahon. Yung mga panahon na ikaw ay masaya, yung mga panahon na wala ka pang ibang iniisip, kundi ang kung paano lang enjoyin ang buhay mo. Ikaw ba, nasa anong chapter ka na ng buhay mo ngayon? Nasa happiness ka pa ba o nasa pagharap na ng iba't ibang trials sa buhay? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong kwento na naman ang pagsasaluhan natin for today's video. Pero bago natin umpisa ng lahat ng yan, nako, kayo ba'y subscriber na sa channel na ito? Subscribe na kayo. Huwag na kayo mag-atubili pa. At kung bago ka sa channel natin, hello, welcome. Sana magustuhan mong tumambay dito at magustuhan mo ang mga kwentong hatid natin sa inyo araw-araw. Hindi na natin to patatagalin dahil medyo namamalat na ang ating boses, pero pinupush pa rin natin dahil nga ngayon lang tayo nag-record. Eto na ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming bagay sa mundo ang hindi natin lubusang maintindihan. Pero, kahit na hindi natin maintindihan, pinipili na lang nating enjoyin ito kesa na mabaliw tayo sa pag-iisip kung bakit nangyayari ang mga bagay na hindi naman ayon sa ating kagustuhan at mga plano. Dear Mama Mia, may mga gabing hindi mo naman planong maging espesyal. Nakala mo, isa lang itong ordinaryong gabi na halos lilipas tulad ng iba. Pero kapag dumating na ang tamang tao, kahit ang pinakasimpleng sandali ay nagiging ala-alang hindi mabubura. Ako po si Sofia. Mahigit 30 na po ang edad ko ngayon. Isa akong event stylist sa halos buong buhay ay inuubos sa pagtatrabaho. Sanay akong gawing maganda ang mga selebrasyon ng ibang tao. Pero pagdating sa sarili kong buhay, parang may kulang palagi. Hindi naman ako nawala ng pag-asa sa pag-ibig. Napagod na lang talaga akong hanapin ito. Hanggang sa makilala ko si Chad Mama Mia. Hindi siya yung tipo ng lalaking unang mapapansin sa isang silid. Tahimik lang kasi siya. Simple ang pananamit. Hindi maingay. Hindi palatawa. In short, hindi mahilig magpasikat. Pero kapag ngumingiti siya, parang kusa ka na lang mapapangiti din. Mahigit 1 taon na kaming magkarelasyon noon. Sa loob ng panahong iyon, hindi niya ako minadali sa kahit na anong bagay. Lagi niyang sinasabi na mas gusto niyang makilala ako ng lubusan kaysa madaliin ang mga sandaling dapat daw kusang dumarating. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo ko siyang minahal. Nang gabing yun, ipinagdiwang namin ang unang anibersaryo namin bilang magkasintahan. May sorpresa ako sa'yo. Nakangiti niyang sabi habang tinatakpan ang mga mata ko. Huy, huwag mo akong ibabagsak ha, baka madapa ako. Mahina siyang natawa. Hinding-hindi. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng sagot niyang yun ay parang may kakaibang init na bumalot sa dibdib ko, Mama Mia. Nang alisin niya ang panyo sa mga mata ko ay napahinto ako. Isang maliit na ballroom ang nasa harapan ko. Hindi yung grande, hindi mamahalin, pero napakaganda. May maliliit na ilaw na tila mga bituin sa kisame. May mga kandilang nagbibigay ng banayad na liwanag.
Sa gitna ng silid ay may mesa para sa 2 tao. At sa itaas nito ay isang malaking crystal na chandelier na kumikislap-kislap sa bawat galaw ng ilaw. Tahimik akong napangiti. "Ikaw ang gumawa nito?" tanong ko. Tumango siya. "Alam kong lagi kang abala sa pagpapaganda ng mga okasyon ng iba. Naisip kong minsan, ikaw naman dapat ang makaranas sa ginagawa mo." Hindi ko napigilang mapaluha. Hindi dahil mahal yung ginawa niya, kundi dahil naisip niya ako, Mama Mia. Lumapit siya ng marahan at sa kanya pinunasan ang luhang tumulo sa pisngi ko. "Hoy, bawal umiyak ha," sabi niya. "Kasalanan mo to." "Bakit kasalanan ko? Ginawa ko na ngang maganda tong lugar na to para sa'yo." "Masyado ka kasing mabait." Mabuti na yun. Kesa naman masyado akong gwapo, edi magkaroon ka pa ng maraming karibal sa akin. Natawa ako. Ang feeling mo talaga. Pagkatapos noon ay unti-unting tumutugtog ang isang mabagal na musika. Inilahad niya ang kamay niya. "May I have this dance?" Tinanggap ko yun ng walang pag-aalinlangan. Pagdikit ng mga kamay namin ay parang biglang bumagal ang galaw ng orasan. Marahan kaming sumabay sa tugtog. Wala kaming pakialam kung tama ba ang mga hakbang namin. Wala rin namang ibang tao sa paligid. Kaming 2 lang. Habang umiikot kami sa ilalim ng chandelier, hindi ko maiwasang titigan ang mga mata niya. Doon ako laging natatalo. Parang sa bawat tingin niya ay sinasabi niyang ligtas ako. Na wala akong kailangang ikatakot. Napansin niyang hindi ako nagsasalita. "Oh, bakit?" Iniisip ko lang. "Ang alin?" "Kung paano mo nagagawang iparamdam sa akin na sapat ako, Chad." Huminto siya sa pagsayaw. Marahan niyang hinawakan ng magkabilang kamay ko. "Sofia, tumingin ka nga sa akin." Sumunod ako. "Alam mo ba kung ano ang una kong napansin sa'yo?" Umiling ako. "Hindi ang ganda mo." Napakunot noo ako. "At lalong hindi din ang galing mo sa trabaho. Lalo namang hindi ang pagiging seryoso mo." Napangiti ako. "Kung ganun, ano pala ang una mong napansin sa akin?" Huminga siya ng malalim. "Yung paraan ng pag-aalaga mo sa ibang tao." Tapos naisip ko, sana balang araw, may tao ring mag-alaga sa'yo. At ako yun, Sofia. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Yumakap ako sa kanya. Mahigpit, tahimik, na parang ang gusto ko lang ay tumigil ang oras. Ramdam ko ang marahan niyang paghaplos sa likod ko habang nakasandal ako sa balikat niya. Wala siyang sinabing kahit ano, hindi rin naman kailangan. Minsan ang katahimikan ang pinakamagandang paraan para iparamdam mo ang pagmamahal sa isang tao. Nang bahagya akong lumayo ay nagtama muli ang mga mata naming 2. Ngumiti siya. "Pwede ba?" tanong niya. "Ang ano?" "Isang halik." Tumango ako. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang pagmamadali. May pananabik pero hindi nagmamadali. Na para bang gusto niyang tandaan ang bawat segundo bago tuluyang magtagpo ang mga labi naming 2. At nang mangyari yun, Mama Mia, halos mapigtas ako ng hininga. Hindi naman ito ang uri ng halik na nakakahinga ka ng mabilis.
Ito ang uri ng halik na nagpapatahimik sa magulumong isipan. Nagtagal lamang yun ng ilang sandali, pero sapat para maramdaman kong may isang bahagi ng puso kong matagal nang walang laman ang tuluyang napunan ni Chad. Kung alam ko lang sana, Mama Mia, na ang gabing yun ang magiging pinakamagandang alaala bago dumating ang pinakamabigat na pagsubok sa pagmamahalan namin, hindi na sana ako agad bibitaw sa mga yakap niya. Kasi may mga yakap na hindi lang basta-bastang yakap. May mga yakap na parang nagsasabing, dito ka lang, hindi kita bibitawan. Ganon ang pakiramdam ko ng gabing yun. Nakasandal pa rin ako sa dibdib ni Chad habang dahan-dahang umiikot ang mabagal na tugtog. Wala kaming pakialam kung ilang minuto na kaming ganon. Para bang ang buong mundo ay huminto para bigyan kami ng pagkakataong namnamin ang sandaling matagal na naming hinihintay. Naririnig ko ang mahinahon na tibok ng kaniyang puso. Hindi yun mabilis, hindi magulo. Katulad niya, tahimik pero panatag. Dapat siguro magsalita na tayo. Mahina akong biro. Bakit? Baka kasi isipin ng mga ilaw dito na hindi tayo marunong magsalita. Natawa siya. Kahit naman hindi tayo magsalita, naiintindihan naman kita, Sophia. Napatingala ako sa kanya. Oo nga, Chad. Paano mo nalalaman ang iniisip ko? Dahil yung mga mata mo, hindi marunong magsinungaling. Nakasulat sa mga mata mo ang iniisip mo. Talaga? Tumango siya. Oo. Kapag masaya ka, mas kumikislap sila. Kapag nag-aalala ka, hindi ka makatingin ng diretsyo. At kapag nahihiya ka, namumula ang magkabilang pisngi mo. Agad kong tinakpan ang mukha ko. Huwag kang masyadong mapagmasid dyan. Kasalanan mo. Bakit kasalanan ko pa kung masyado kang tsismoso? Masyado ka kasing magandang pagmasdan. Hindi nakakasawa. Napailing ako habang natatawa. Hindi siya mahilig sa matatamis na salita. Kaya kapag nagsasalita siya ng ganon, alam kong galing yun sa kanyang puso. Lumapit siya sa mesa. Hinila niya ang upuan para sa akin bago siya umupo sa tapat ko. Alam mo ba? Ilang linggo ko nang plinano ang gabing to. Sabi niya habang pinagmamasdan ako. Di nga. Oo. Nakailang beses nga ang nagbago ang isip ko eh. Bakit naman? Natatakot kasi ako na baka hindi mo magustuhan. Magaling kang event stylist. Baka mapangitan ka sa gawa ko. Napangiti ako. Alam mo, Chad, kahit simpleng fishbowl lang sa kanto ang ilibre mo sa akin, sasama pa rin ako. Talaga? Bakit naman? Dahil hindi naman yung fishbowl ang dahilan, kundi ikaw ang kasama ko. Natawa siya ng mahina. Ayan ka na naman. Anong ayan ka na naman? Pinapangunahan mo naman ako eh. Napakunot noo ako. Anong sinasabi mong pinapangunahan kita? Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim bago tumingin sa chandelier. Ikaw kasi, ikaw ang laging nauunang magsabi ng nararamdaman. Dapat ako kasi ako tong lalaki, di ba? Nahimik akong nakinig. Sophia, hindi man ako magaling magsalita, pero gusto kong malaman mo. Bahagya siyang yumuko at marahang hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa.
Hindi pa ako naging sigurado ng ganito sa kahit na sino. Hanggang dumating ka. Hindi ko napigilang ngumiti sa kanyang sinabi. Hindi yun malaking deklarasyon. Hindi rin naman yun mahahabang pangako. Pero sapat na yun, Mama Mia, dahil alam kong totoo. Makalipas ang ilang sandali ay tumugtog muli ang isang mabagal na awitin. Tumayo siya. Isa pa? Hanggang mapagod? Tanong ko. Hanggang gusto mo? Muli niya akong inalalayan sa bewang ko habang nagsisimula kaming sumayaw. Mas malapit na kami ngayon kesa sa kanina. Ramdam ko na ang init ng mga palad niya kahit may manipis na tela na nakapagitan sa amin. Yung telang manipis na damit ko. Hindi naman yun nakakailang, Mama Mia. Sa halip, mas lalo pa akong nakaramdam ng seguridad. Tumingin siya sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Alam mo bang napakaganda mo? Napangiti ako. Kanina mo pa yan sinasabi. Hindi pa ako tapos, Sofia. Tahimik akong naghintay. Napakaganda mo hindi lang dahil sa suot mo. Hindi lang dahil sa inayos mo ang buhok mo. Kahit bagong gising ka, kahit umiiyak ka, kahit wala kang suot na makeup, ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Pakiramdam ko ay biglang uminit ang pisngi ko, Mama Mia. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil bihira akong makarinig ng mga salitang ganon. Lalo na mula sa taong hindi naman basta-bastang nagsasalita ng mga pambobola. Oh, anong tinitingin-tingin mo? Tanong niya. Ikaw, bakit mo naman ako tinitignan? Inaalala ko lang. Ang alin? Etong gabi, inaalala ko dahil ayokong makalimutan. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya bago marahan niyang hinaplos ang isang hibla ng buhok ko na tumabing sa aking mukha. Napakalambing ng kilos niyang yon. Parang ayaw niyang masira kahit isang sandali ng gabing yon. Nagtagpo ang mga mata namin, Mama Mia. Unti-unti siyang lumalapit. Hindi para magmadali, hindi para sirain yung moment, kundi para iparamdam na naroon lang siya. Magkasabay kaming napangiti bago muling nagtagpo ang aming mga labi sa isang banayad at mahabang halik. Nang maghiwalay kami, magkadikit pa rin ang aming mga noo. Sofia, salamat ha. Para saan? Para sa pagpili mo sa akin. Napapikit ako. Minsan pala, hindi kailangang enggrande ang isang gabi para maging hindi makakalimutan. Sapat na ang taong marunong kang pahalagahan. Sapat na ang isang sayaw, ang isang halik, at isang pangakong hindi kailangang sabihin ng malakas. 3 araw matapos ang gabing yun, pakiramdam ko ay mas gumaan ang lahat sa paligid ko. Mas magaan akong gumigising sa araw-araw. Mas magaan akong ngumingiti kahit sa mga hindi ko kakilalang nakakasalubong ko sa kalye. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na ako natatakot magplano para sa kinabukasan ng may kasama. Si Chad, siya ang naging dahilan ng saya kong yun. Madalas niya akong sunduin pagkatapos ng trabaho ko. Kahit na gabing-gabi na akong minsan dahil panggabi naman talaga ang mga events, Mama Mia. Hindi namin kailangan ng mga mamahaling date. Minsan sapat na ang maglakad kami sa tabing kalsada habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap namin. Ano ang gusto mong buhay balang araw?
Gusto ko yung masaya. Sagot ko. Eh, pagdating naman sa bahay, anong gusto mo? Tanong niya habang magkahawak ang mga kamay namin. Simple lang. Gaano kasimple? Ang gusto ko yung may maliit na hardin. Tapos may duyan. Napangiti siya. Duyan? Oo. Bakit? Para kapag pareho na tayong matanda, doon na tayo uupo tuwing hapon. Napatawa siya. Pinaplano mo na agad ang pagtanda natin? Bakit, masama ba? Umiling siya. Hindi. Sa totoo lang, Sofia, pareho tayo ng iniisip. Napangiti ako, Mama Mia. Sa bawat araw na lumilipas, lalo talaga akong naniniwalang siya na talaga ang lalaking hinihintay ko ng matagal na panahon. Oo, hindi siya perpekto. May mga pagkakataong nakakalimot siyang mag-reply sa mga mensahe ko. May mga araw din na sobrang tahimik niya. Pero kapag magkasama kami, pinaparamdam niyang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. At yun, sapat na yun para sa akin. Kinagabihan, nasa apartment ako habang inaayos ang mga kuhang larawan naming dalawa. May plano kasi ako noon na gumawa ng scrapbook para sa aming anniversary. Bigla namang tumunog ang cellphone ni Chad, Mama Mia, na hindi ko alam noon na naiwan pala niya sa sala. Kadarating lang niya kanina pero bumaba siya para bumili ng paborito naming flavor ng ice cream. Hindi ko na sana papansinin ang cellphone dahil hindi naman akin yon. Wala naman kasi sa usapan namin ang tungkol sa pagpapalitan ng mga social media accounts. Pero paulit-ulit yung nagre-ring, paulit-ulit na nagba-vibrate. Hanggang sa lumitaw sa screen ang isang pangalan. Andrew. Kasunod noon ay preview ng isang mensahe. Pre, sasabihin mo na ba sa kanya ang tungkol? Hindi ko na nabasa ang kasunod, Mama Mia. Kasi preview lang naman yun. Nag-lock ulit ang screen. Napakunot noo ako. Tuloy nabuksan yung curiosity ko. Tungkol saan? Mahina akong bulong sa aking sarili. Ilang segundo lang ang lumipas, muli itong tumunog. Parehong pangalan, Andrew. Muli kong nakita ang ilang salita lamang bilang preview nga lang yun. Hindi pwedeng habang buhay mo nang tapos naputol na naman. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Hindi ako sanay mangialam sa cellphone ng ibang tao. Naniniwala kasi akong mahalaga ang tiwala sa isang relasyon. Pero hindi ko rin maikakailang may kakaibang kaba na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Bit-bit na ni Chad ang 2 cup ng ice cream. O eto, yung paborito mong cookies and cream. Ngumiti siya gaya ng dati. Pero ewan ko ba kung dahil ba doon sa mga previews ng mga mensahe, pero pakiramdam ko ngayong gabi, hindi ko alam kung bakit parang may napansin akong kakaiba. Pagpasok niya, agad hinanap ng kaniyang mata ang cellphone niya. At nang makita niyang nasa mesa lang ito, tila nakahinga siya ng maluwag. Napansin kong mabilis niyang sinilip ang screen. Parang tinitiyak niyang wala akong nabasang kakaiba. Sino si Andrew? Mahinahon kong tanong. Bahagya siyang natigilan pero nakasagot din naman. Kaibigan. Matagal na ba kayong magkaibigan? Simula college pa.
Tumango ako. May problema ba? Tanong ko. Mabilis siyang umiling. Wala. Ngunit Mama Mia, sa unang pagkakataon, mula nung maging kaming dalawa, hindi tumutugma ang ngiti sa kanyang mga mata. Tahimik kaming kumakain ng ice cream. Naroon pa rin naman ang mga tawanan, naroon pa rin naman ang panakanakang mga biruan. Pero may bahagi ng isip ko na naiwan sa 2 putol na mensahe. Sasabihin mo na ba sa kanya ang tungkol? Hindi pwedeng habang buhay. Ano ba ang lihim na hindi ko alam? At ako ba ang tinutukoy ng Andrew na sasabihan dapat ni Chad ng kanyang lihim? Bakit pakiramdam ko hindi ko magugustuhan ang magiging sagot sa mga tanong na yun? Mama Mia, hindi ko sinabi kay Chad na bothered ako. Hindi ko rin sinabi sa kanya na may nakita akong preview ng mga messages ng Andrew. Ayokong maging girlfriend na mabilis maghinala. Ayoko ng girlfriend na praning. Ayokong ganun ang maging imahe ko. Buong buhay ko kasi nakita ko kung paano nasisira ang relasyon kapag nauuna ang pagdududa kesa sa mahinahong pag-uusap. Kaya naman pinili kong magtiwala kay Chad. Pero minsan, kahit anong pilit mong patahimikin ang isip mo, may mga tanong talagang ayaw tumigil. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa trabaho. Habang inaayos ko ang disenyo ng isang kasal na gaganapin sa katapusan ng linggo, paulit-ulit bumabalik sa isipan ko yung mga preview messages nung Andrew. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin sa mga yun? Ako ba ang tinutukoy niya na dapat pagsabihan ni Chad? May itinatago ba si Chad sa akin? O baka naman may ginagawa lang siyang sorpresa para sa akin? Huy! Napalingon ako nang marinig ko ang boses ng matalik kong kaibigan na kasama ko rin sa trabaho, si Trina. Alam mo, nandito ka nga pero parang nasa ibang planeta naman yung isip mo. Napangiti ako ng pilit sa kanyang sinabi. Wala naman. Oy Sofia, wag mo nga akong lokohin. Magkaibigan na tayong dalawa since high school, no? Kaya kilalang kilala ko na lahat ng likaw ng bituka mo. Kapag ganyan ang mukha mo, alam na alam kong may problema ka. Ano ba yun? Huminga ako ng malalim. May napansin lang kasi ako, Trina. Ano naman? Tungkol ba yan kay Chad? Tumango ako. Ikwinento ko sa kanyang tungkol sa mga mensahe. Tahimik siyang nakinig, pagkatapos ay ngumiti. Huy girl, baka naman proposal. Napataas ang kilay ko. Proposal? Oo, bakit hindi? Mahigit 1 year na rin kayong magkarelasyon, di ba? Stable naman ang relationship ninyong dalawa. At kilalang kilala ko naman si Chad. Hindi naman siya mukhang manluloko eh. Hindi siya mukhang babaero. Napakabait ng boyfriend mo. Napabuntong hininga ako. Sana nga, Trina. Sofia, pwede ba? Magtiwala ka nga muna. Huwag mong hahayaang masira ang relasyon ninyong dalawa dahil sa mga bagay na hindi ka pa naman sigurado kung ano. Tumango ako. Tama naman siya. Hindi sapat ang 2 putol na mga mensahe para husgahan ng taong hindi pa naman ako binibigyan ng dahilan para mawalan ng tiwala sa kanya kahit kailan. Nang gabing yun, napagpasyahan kong dumaan muna ako sa condominium ni Chad.
May duplicate key naman ako gaya ng may duplicate key din siya ng apartment ko. Pinayagan niya akong gamitin yun noong nakaraang buwan. Para daw, hindi na ako maghihintay sa labas kapag nasa trabaho pa siya. Ayoko sanang tanggapin yun noon pero nagpumilit siya, Mama Mia. Pagpasok ko, wala siya. May text siyang iniwan sa akin. 5 minutes lang ako, love. Bumili lang ako ng dinner. Napangiti ako. Alam ko kasi na ang 5 minutes ni Chad, ibig sabihin nun, 20 minutes sa akin. Habang naghihintay ako ay naglibot-libot muna ako sa unit niya. Napakalinis ng bahay niya. Halos wala kang makikitang kalat. Hindi katulad ng karaniwan sa mga lalaki. Napatingin ako sa bookshelf. May mga lumang album ng letrato. Ngumiti ako. Mahilig pala siyang magtabi ng mga alaala. Kinuha ko ang isa, Mama Mia. Hindi para manghalungkat ha, kundi gusto ko lang makita ang kabataan ni Chad. May mga larawan doon ng kanyang pamilya. Mga birthdays, graduation, bakasyon. Lalong lumalawak ang ngiti ko habang isa-isa kong binubuklat ang bawat pahina ng album na yun. Hanggang sa may isang letratong nagpahinto sa akin. Si Chad. Mas bata pa siya noon. Nakatayo siya sa tabi ng isang napakagandang babae. Magkahawak sila ng kamay. Pareho silang nakangiting dalawa. At ang mas ikinagulat ko, Mama Mia, pareho silang may suot na singsing. Pakiramdam ko ay biglang bumigat ang hawak kong album. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig sa larawan na yon. At doon, biglang bumukas ang pinto ng kondo. Love? Sophia? Mabilis kong itinaas ang tingin ko. Nakita niya agad ang album sa mga kamay ko. Nakita niya rin kung anong pahina ang nakabukas. Biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa naglakas loob akong magtanong sa kanya. Sino siya? Mahina lang ang boses ko, Mama Mia, pero ramdam ko ang panginginig nito. Napayuko siya. Parang naghahanap siya ng tamang salitang sasabihin sa akin. Chad, tignan mo ko. Sabi ko. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin na tumingin sa akin. May lungkot sa mga mata niya na ngayon ko lang nakita. Hindi ko naisip na makikita mo yan. Lumang larawan ba to, Chad? Tahimik siya. Dati mo ba siyang girlfriend? Hindi pa rin siya sumasagot. Kaya lalo akong kinabahan. Chad, sabihin mo lang sa akin ang totoo. Huminga siya ng malalim. Totoo ang nasa larawan. Doon, pakiramdam ko ay unti-unti akong nanigas, Mama Mia. Minahal ko siya. Parang may kung anong dumurog sa dibdib ko. Hindi dahil nagkaroon siya ng nakaraan. Normal naman yun eh. Lahat naman siguro ng tao ay may kwento bago natin nakilala ang taong mahal natin, di ba? Pero bakit? Bakit tila may takot akong nakikita sa mukha ni Chad, Mama Mia? Bakit pakiramdam ko hindi iyon ang buong katotohanan? Hindi ko agad alam kung ano ang mararamdaman ko sa kanyang sinabi.
Nakatayo lang ako habang hawak-hawak ko pa rin yung lumang album niya. Tahimik ang buong unit. Tanging tunog lang ng air conditioner ang maririnig sa paligid. Huminga ng malalim si Chad bago niya dahan-dahang inilapag ang mga paper bag ng hapunan namin sa mesa. Sophia, pwedeng bigyan mo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag? Napatingin ako sa kanya. Hindi naman ako galit. Nalilito lang. Sige, makikinig ako, Chad. Pero gusto kong sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Yung lahat, kahit gaano pa kapait, kasakit o kapangit. Tumango siya. Wala na akong itatago pa. Mama Mia, umupo kami sa maliit niyang sofa. May ilang segundong katahimikan bago siya nagsimulang magsalita. Ang pangalan niya ay Cora. Muli kong tiningnan ng larawan. Napakaganda nung babae. Mahinhin ng kanyang ngiti. At halatang-halatang masaya silang dalawa ng kuhanan ng larawang iyon. 7 taon na ang nakalipas. Magkasintahan kami. 3 years na ang relationship namin noon. Wala akong maipipintas sa kanya. Napakabait niya, napakasipag, at mahal na mahal niya ako. Tahimik lang akong nakikinig kahit na ang totoo nasasaktan ako sa mga salitang sinasabi niya. Sa totoo lang, Mama Mia, palihim ko ring sinasaway noon ang sarili ko. Nawag akong masaktan kasi nakaraan naman na yun eh. Dapat hindi ako masaktan sa mga ganon. Pero dumating ang panahon na hindi na ako naging sapat para sa kanya. Napatingin ako kay Chad. Anong ibig mong sabihin? Magkaiba kami ng mga pangarap. Ang gusto niya, mag-abroad. Ako naman, ayokong iwan ang pamilya ko dito sa Pilipinas. At yun ang dahilan kaya palagi kaming nagtatalo noon. Pangarap niya kasi na dun mag-settle down sa labas ng bansa. Dun na manirahan, mag-migrate. Hanggang sa isang araw, siya na mismo ang nagsabi sa akin na tapusin na lang namin ang lahat sa aming dalawa. Tahimik kong pinagmasdan ang mukha ni Chad. Wala naman akong nakikitang pagsisisi. Pero may natitira pa ring lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung dahil mahal pa niya yung babae o dahil lang ba may mga sugat na talagang nag-iiwan ng teklat. Yung singsing, ano yung mga singsing na suot ninyo? Tumango siya. Engaged na kami noon. Ang gusto kasi namin, hindi kami maging pareho sa ibang mga engaged couple. Binigyan niya ako ng promise ring at binigyan ko siya ng singsing na magka-match. Ikakasal na sana kami. Napakurap ako. Hindi ko inaasahan ng sagot na yun. Pakiramdam ko ay may kumurot sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi dahil nagsiselos ako, kundi dahil ngayon ko lang nalaman kung gaano pala kalalim ang naging karanasan at nakaraan niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo, Chad? Mahina akong tanong. Nagtagpo ang mga mata namin. Dahil natatakot ako, Sophia. Natatakot saan? Natatakot ako na baka isipin mong hindi pa rin ako nakakausad. Natatakot akong isipin mo na hindi pa ako nakamove on. Huminga siya ng malalim.
Pero ang totoo, matagal na akong nakausad. Ang hindi lang nakausad ay ako. Kumunot ang noo ko. Ibig sabihin, naguguluhan ako, Chad. Sabi mo matagal ka nang nakausad. Pero ang hindi nakausad ay ikaw? Ang hindi nakausad ay ang mga alaala ko sa kanya. Hindi ko lang alam kung paano magsisimulang ikwento ang bahaging iyon ng buhay ko. Alam ko kasi kayong mga babae, importante sa inyo na kayo lang talaga yung mahal. Na kayo lang talaga ang kasama namin na i-experience ang mga kakaibang bagay sa mundo. At natatakot ako na baka kapag nalaman mong hindi ikaw ang magiging kasama ko sa unang engagement ko, baka masaktan ka. Baka isipin mong hindi ako sapat sa'yo. Tahimik akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Chad, alam ko naman na lahat ng tao ay may nakaraan. Hindi ko naman hinihingi na perpekto yung nakaraan mo. Ang gusto ko lang, yung wala tayong itinatago sa isa't isa. Ang gusto ko lang ay ang totoo. Napapikit siya sandali, parang nabunutan ng tinik. Salamat. Akala ko kapag nalaman mo to, iiwan mo na ako agad. Lahat tayo may nakaraan. Ang importante, hindi ka na dun nakatingin. Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon mula nung dumating ako sa kondo niya, bumalik ang konting liwanag sa mga mata niya. Akala ko, Mama Mia, yun na yung lihim. Akala ko, yun na yung ibig sabihin ng mga putol na mensahe nung Andrew. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Dahil habang magkausap kami, muling tumunog ang cellphone niya. Mabilis niyang sinilip ang screen at muli kong nakita ang pangalan. Andrew. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na preview ang nakita ko dahil nakabukas yun. Nasa tabi ko lang kasi din ang cellphone niya. Maliwanag na malinaw ang unang linya ng mensahe. Pre, hindi na pwedeng ipagpaliban. Kailangan na niyang malaman ang tunay na dahilan kung bakit bigla kang nawala noon. Naramdaman kong nanlamig ang mga kamay ko. Napansin ni Chad ang ekspresyon ko. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at inilapag yun sa mesa patalikod. Pero huli na. Nabasa ko na. Dahan-dahan ko siyang tiningnan. Chad, anong bigla kang nawala? Bakit? At ano ang dahilan nun? Chad naman pwede bang wag ka nang magtago ng kahit na ano sa akin? Pwede bang sabihin mo na lahat? Pwede bang wala na tayong lihiman? Hindi na ako nagsalita. Hinintay ko siya na mismong magsimula sa akin, Mama Mia. Tahimik na inilapag ni Chad ang kanyang unan sa sahig. Yung unan sa sofa. Hindi na niya binalikan yung cellphone niya. Para bang napagod na siyang tumakbo sa katotohanang ilang buwan niyang ikinubli sa akin. Huminga siya ng malalim. Sofia, mahal. Bago pa tayo naging magkarelasyon, may isang pangyayaring muntik ng tuluyang bumago sa buhay ko noon. Tahimik lang akong nakinig. 1 taon bago kita nakilala, na aksidente ako. Napakunot ang noo ko. Na aksidente? Bakit hindi ko alam na naaksidente ka pala? Tumango siya. Oo, naaksidente ako.
Pauwi ako noon galing sa trabaho. May isang truck na nawalan ng preno. Hindi ko na malayang mas humigpit ang hawak ko sa kamay niya. Hindi ko na malayang mas humigpit ang hawak ko sa kamay niya nung sinasabi niya yun sa akin, Mama Mia. Ilang linggo akong nasa ospital noon. Akala nga ng pamilya ko, hindi na ako makaka-recover. Nung nagising ako, akala naman ng lahat na baka hindi na ako makalakad ng maayos ulit. Napatakip ako ng bibig. Hindi ko yun alam. Hindi niya kailanman nabanggit sa akin. Pero naka-recover ako. Tuloy-tuloy ang therapy. Hanggang sa unti-unti akong bumalik sa normal. Kung ganon, bakit mo yun itinago? Tanong ko pagkatapos ay napabuntong hininga ako. Hindi siya agad sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali ay mahina siyang ngumiti. Dahil hindi naman yun ang pinakamasakit eh. May pinakamasakit na naging resulta ang aksidenteng yun, love. Isang resulta na hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Hindi ko alam kung mamahalin mo pa rin ba ako pagkatapos mong marinig ang resulta ng aksidente. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Anong resulta ba? May komplikasyon bang nangyari? Habang nagpapagaling ako nun sa ospital, sinabi ng doktor na may malaking posibilidad na hindi na ako magkakaroon ng anak. Parang tumigil ang oras, Mama Mia. Hindi ako makapagsalita. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa nakita ko ang sakit na pilit niyang itinatago sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos, Mama Mia, nag-flash sa isipan ko yung mga laro-laro namin ng mga kapitbahay at mga kaibigan ko nung maliit ako. Yung bahay-bahayan, yung kunwari may nanay, may tatay, may mga anak. Yun kasi ang pangarap na pangarap ko. Bukod sa maginhawang buhay, pangarap ko talagang maging isang ina. Pangarap kong magkaroon ng pamilya. Pero Mama Mia, naisip ko rin, hindi ko pwedeng buksan ang topic na yun ngayon. Alam kong nasasaktan si Chad. Kaya naman, kumambiw ako. May posibilidad lang naman pala eh. Oo, malaking posibilidad, pero hindi pa rin sigurado. Pero kailangan kong tanggapin na baka nga mangyari yun, na hindi talaga ako magkakaroon ng sarili kong anak. Napayuko siya. At nang makilala kita, narinig kita minsang nagsabi sa akin na pangarap mong magkaroon ng malaking pamilya. Dahil 'di ba? Sabi mo solong anak ka lang at napakalungkot kapag solong anak lang. Naalala ko yun, Mama Mia. Oo, nabanggit ko nga yun sa kanya. Sinabi ko yun nung minsang nag-uusap kami tungkol sa hinaharap. Hindi ko akalaing ganun pala kalalim ang tinamaang sugat sa kanya nung simpleng pangarap ko na yun. Kaya nga, bago naging seryoso tong relasyon natin, natatandaan mong umalis ako. Bigla akong lumayo. Akala ko kasi mas mabuting masaktan ka na ng maaga kaysa dumating ang panahong hindi ko maibigay sa iyo yung pangarap mo. Naisip ko na baka kapag naghiwalay tayo, nagkalayo tayo, makakahanap ka rin naman ng iba. Yung lalaking kayang ibigay sa iyo ang mga pangarap mo.
Habang nagsasalita siya, Mama Mia, unti-unting pumapatak ang mga luha niya. Ngayon ko lang siya nakitang umiyak. Hindi malakas, hindi naman yung dramatic, yung tahimik lang. Mama Mia, sabi pa niya sa akin, yung pagkakaaksidente niya ay dahil pala yun na hinabol niya yung ex niya. Yung ex niya na nang iwan sa kanya. Yung ex niya na iniwanan siya sa ere at tinupad ng solo ang mga pangarap nito. Sabi ni Andrew, duwag daw ako. At tama siya. Sa halip na sabihin sa iyo ang totoo, sa halip na huwag kang paasahin na magkakaroon ng katuparan ng mga pangarap mo sa akin, hinili kong magtago. Lumapit ako sa kanya. Hinunasan ko ang luhang unti-unting pumapatak sa kanyang pisngi. Chad, napatingin siya sa akin matapos kong tawagin ang pangalan niya. Nagkamali ka, oo. Pero hindi dahil selfish ka. Hindi dahil duwag ka. Kundi dahil hindi mo naman ginusto ang nangyari sa'yo. Alam mo, oo, totoo. Pangarap kong magkaroon ng masayang pamilya. Pangarap kong magkaroon ng malaking pamilya. Pero, hindi naman kita minahal dahil doon. At kung iniisip mong hanggang dun lang talaga ang pagmamahal ko sa'yo, nagkakamali ka. Kilala mo ba talaga ako, Chad? Nakita kong muling namasa ang mga mata niya. Dapat kasi sinabi mo sa akin ng totoo. Dapat kasi hindi ka nag-a-assume. Hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong mamili eh. Humawak ako sa magkabilang pisngi niya. Oo, totoo. Gustong-gusto kong magkaroon ng mga anak balang araw. Pero mas gusto kong makasama ang taong mahal ko. Chad, kung hindi man tayo magkaanak, kung dumating man ang panahon na hindi talaga tayo magkakaroon ng sarili nating laman at dugo, marami namang paraan dyan. Ngumiti ako sa kabila ng mga luha ko, Mama Mia. Marami namang mga batang nangangailangan ng pamilya. Tayo na lang ang magiging pamilya nila. Hindi siya agad nakasagot. Yumakap na lang siya ng mahigpit. Yakap na punong-puno ng paghingi ng tawad. At yakap na parang sa wakas ay nakahinga na siya matapos niyang dalhin ang bigat na yon ng mag-isa sa loob ng mahigit 1 taon. Noong gabing yun, hindi naging perpekto ang kwento namin. Pero naging totoo to, Mama Mia. Makalipas ang 8 buwan, muli akong nakatayo sa ilalim ng isang napakagandang chandelier. Hindi na ito ballroom, kundi isang maliit na garden venue na pinalilibutan ng mga ilaw at mga puting bulaklak. Nasa harapan ko si Chad. Mas kabado pa siya kaysa nung una niya akong niyayang isayaw. Napatawa ako. Bakit nanginginig yung kamay mo? Tanong ko. Ikaw kasi. Ako? Oo. Sofia, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit kinakabahan ako. Ngumiti ako, Mama Mia. Ganito rin siya nung una kaming magkita. Tahimik, mahiyain, nanginginig sa sobrang hiya. Sa harap ng pamilya ko, pamilya niya at mga kaibigan namin, marahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ko. Hindi niya ipinangakong magiging madali ang buhay. Hindi niya ipinangakong
Walang luha sa pagsasama namin. Ang ipinangako lang niya na anumang pagsubok ang dumating, hindi na niya hahayaan na ako ang mag-isang magdala nito. At yun ang pinakamagandang pangakong natanggap ko, Mama Mia. Habang nagsisimulang tumugtog ang musika, inilapit niya ang noo niya sa noo ko. Pwede ba kitang yayain sa unang sayaw natin bilang mag-asawa? Ngumiti ako. Kala ko hindi mo na itatanong eh. Marahan kaming sumayaw, katulad nung unang gabing umikot kami sa ilalim ng chandelier. Pero ngayon, mas panatag, mas matatag, mas sigurado. Dahil alam naming hindi perpekto ang pag-ibig na bumuo sa amin, kundi ito ay isang pag-ibig na totoo. Punong-puno ng pagtanggap at punong-puno ng pag-iintindi. At sa pagpiling manatili sa isa't isa kahit alam namin ang kakulangan ng bawat isa. Sa ilalim ng mga ilaw na tila mga bituin, napangiti ako habang nakatingin sa lalaking minsang natakot magsabi sa akin ng totoo. At dun ko tuluyang naunawaan. Ang tunay na pagmamahal, hindi pala kailangan lagi kang makuha. Lagi kang may makuha mula sa taong minamahal mo. Ang tunay na pagmamahal ay yung pagtanggap mo sa tao ng buong buo. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula nung sabihin namin ang mga salitang I do sa harap ng simbahan. Marami na ring nagbago. Lumaki ang maliit naming bahay na dati ay nasa drawing lang ng planner ko. Totoo ngang may hardin na kami. Hindi man ito kasing laki ng mga napapanood natin sa telebisyon, pero sapat na ito para sa mga paborito kong halamang namumulaklak tuwing umaga. At oo, Mama Mia, may duyan din. Hindi yun nakalimutan ni Chad. Isang Sabado ng hapon, nakaupo kaming dalawa noon habang pinapanood ang paglubog ng araw. Tanda mo? Ang alin? Etong duyan. Pangarap ko yan eh. Alam ko. Alam mo ba 3 hardware ang pinuntahan ko bago ko nakita yung disenyong gusto mo? Talaga? Oo. Naisip ko kasi baka kapag mali ang nabili ko, sabihin mong hindi ito ang duyan na nasa pangarap mo. Mahina ako siyang tinapik sa braso. Arte mo naman? Ikaw kaya nagturo sa akin yan. Importante ang design at styling. Napailing ako habang natatawa. Hindi talaga nagbago si Chad. Tahimik pa rin siya sa harap ng ibang tao pero madaldal kapag kaming dalawa lang. At sa mga maliliit na bagay, lagi niyang pinaparamdam ang pagmamahal niya sa akin. Minsan hindi niya kailangang sabihin ang salitang mahal kita. Makikita mo yun sa paraan ng paghahanda niya ng almusal. Sa pag-aalala niyang uminom ako ng gamot kapag masakit ang ulo ko. Sa pagtatanong niya kung napagod ba ako sa trabaho. Sa simpleng paghawak niya sa kamay ko habang nanonood kami ng pelikula. Doon ko napagtanto, hindi pala sa matatamis na salita na susukat ang pag-ibig, kundi sa mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa kahit walang nakakakita. Isang umaga may tumawag sa cellphone ko, isang social worker. Ma'am Sofia? Yes po. Naaalala niyo po ba yung application ninyo para sa adoption? Bigla akong napatayo. Napatingin ako kay Chad. Nanlaki ang mga mata niya. May magandang balita po kami. Hindi ko na halos marinig ang mga sumunod niyang sinabi dahil unti-unti nang tumutulo ang mga luha sa mga mata ko. Makalipas ang 2 linggo, magkahawak ang kamay namin ni Chad habang papasok sa isang children's home.
Pareho kaming kinakabahan. Ready ka na? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Hindi. Natawa ako. Ako rin. Pero sabi nila, normal lang naman daw siguro tong nararamdaman natin. Tumango siya. Pagbukas ng pinto, isang maliit na batang babae ang nakaupo sa sulok habang nagkukulay. Mga 3 taon lamang siya. Mahaba ang kanyang buhok, malalaki ang kanyang mga mata. Tahimik lang siyang nakatingin sa papel. Lumapit ang social worker. Emma, may gusto kaming ipakilala sa'yo. Dahan-dahan siyang tumingala. Nagtagpo ang mga mata namin. Hindi siya ngumiti. Mukha siyang natatakot. Marahan akong lumuhod upang magpantay ang taas namin. Hello, ako si Sofia. Tahimik lang siya. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita siya sa halos pabulong na tinig. Babalik po ba kayo? Parang may dumurog sa puso ko. Ano? Baka kasi katulad kayo ng iba. Marami na po akong nakilala. Marami na po akong nakalaro. Tapos nangako silang babalik. Pero hindi na sila bumalik. Hindi ko napigilang mapaluha. Marahan kong hinawakan ang maliit niyang kamay. Hindi kami nangangako ng kahit na ano. Pero kung papayagan mo, gusto ka sana naming isama. Gusto ka sana naming maging anak. Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay lumingon kay Chad. Babalik po kayo? Lumuhod din si Chad. Sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig ang boses niya. Pati ang mga labi niya, Mama Mia. Hindi. Sagot ni Chad. Kumunot ang noo ng bata. Hindi. Hindi kami babalik. Dahil ang gusto namin, sasama ka na sa amin sa bahay. Biglang napuno ng luha ang mga mata ng bata. Unti-unti siyang lumapit at sa unang pagkakataon ay yumakap siya ng mahigpit. Parang natatakot siyang mawala ulit yung pagkakataon. Napapikit ako habang niyayakap namin yung bata. Sa sandaling yon ay naalala ko ang gabing una kaming sumayaw sa ilalim ng chandelier. Akala ko noon, Mama Mia, yun na ang pinakamasayang gabi ng buhay ko, pero nagkamali ako. Dahil ang pinakamasayang sandali pala ay hindi nung natanggap ko ang pag-ibig, kundi nung naibahagi namin ito sa isang batang matagal nang naghihintay ng tahanan. Habang pauwi kami, mahigpit na hawak ni Emma ang mga kamay naming dalawa ni Chad. Nakangiti ako. Minsan, hindi binibigay ng buhay ang eksaktong pangarap na hinihiling natin. Pero kung marunong kang maghintay, may ibibigay itong mas maganda. At habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw mula sa bintana ng sasakyan, napagtanto kong ang gabing nagsimula sa ilalim ng isang kumikislap na chandelier ay humantong sa isang tahanang punong-puno ng liwanag at pagmamahal. At sa pagkakataong ito, hindi na lang kami dalawa ang sumasayaw sa gitna ng aming mundo. 3 na kami. Buo na ang pamilya namin, Mama Mia. Hanggang dito na lang, Sofia. Ay, ang ganda ng kwento, ano? Samantalang may ibang pag-aasawa o pagsasama na nasisira dahil yung isa ay walang kakayanang bumuo ng anak. Siguro dapat maging prerequisite sa pagpapakasal, yung dapat nagpa-check up muna kayong dalawa para malaman kung sino may problema o kung may problema man, para malaman kung tanggap o hindi. Dahil ako
may mga kilala akong mag-asawa na nasira dahil hindi magkaroon ng anak. Yung lalaki nagkaroon ng anak sa iba, ganun. Kasi nga, pangarap raw niyang magkaroon ng anak eh. Pero ibahin niyo ang kwentong ito ni Sophia. Napakaganda naman talaga ng kwentong ito, 'di ba? Kahit na hindi sila magkaroon ng anak, tinanggap nila. Bumuo sila dahil totoo naman, napakaraming bata na nangangailangan ng pagmamahal. Napakaraming mga inabandon ng mga bata na hindi naman nila kasalanan pero sila ang nagsasuffer sa mga choices ng kanilang mga magulang. Sa mga hindi magkaanak dyan, try to consider adopting, 'di ba? Ganon. Wow, sinasabihan mo sarili mo, Mama Mia. Charot lang. Anyways, maraming salamat sa napakagandang kwento ng iyong buhay, ng inyong pagsasama bilang mag-asawa Sophia at Chad. Naway pagpalain pa kayo ng may kapal at syempre dumami pa ang mga blessings ninyo para makapag-adapt din kayo ng iba pang mga bata. Ganun. Maraming thank you sa lahat ng nanonood sa atin, nakikinig. Please, mag-subscribe naman kayo dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. At kung subscriber na kayo, baka naman you can consider being a member dito sa ating programa or dito sa ating channel. Oo, may mga members po tayo. Gaya na lamang ni Evelyn Kawit. Hello, gold member natin siya. Maraming salamat. Ma'am Evelyn Kawit. Hi din kay Kimber Dudes Balyador. Pepe Macaranas, Rosel Macdolor. Hello din ako kay Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Gimaras Girl, Benson Boisers, Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, hello rin kay Mila Raduban at syempre kay Freaky. Maraming salamat sa pagpapa-member at syempre sa pananatiling members, lalo na yung ating mga listeners and members na 1 year na talagang member natin. Maraming salamat po. Hello din ako sa ating mga kasuki na lagi ding nagko-comment. Hello ako kay March Gold, kay Alcura Ukit, maraming salamat. Hi din ako kay Marivic Boncato, Charlene Baclohan, Pasensya. Hello din kay Mondi 8217. Parang matagal na kitang hindi nababati, Mondi. Kababalik mo lang ba? Hi din kay Mary Garbo, Jenny Sonier. Maraming salamat sa Gitarius, Cutie Hot Mom. Hi sa Shop in Style. Raisa Sulaiman, maraming salamat. Grace Arcos, sa Bel Bisorio, maraming salamat. Miss J, Lizelle Paderes at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you very much for being here. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento, antay-antayin niyo po kung hindi po kayo na shoutout dahil baka sa susunod kayo na po ang isa shoutout natin. Kung may sarili din kayong kwento ng inyong buhay na nais niyong ibahagi at i-share, ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Lowercase po lahat yan ha, wala pong uppercase. Again, paalam po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Mwah! I love you all. Bye-bye! See you next time!